Samantala, ilang cabinet secretaries naman ang nakibahagi din po sa Metro-wide earthquake drill ngayong araw. Kaugnay po nito naging pagresponde naman ng mga otoridad, mas mabilis ang detalye niyan. Alamin natin mula sa aming kasamang si Julius Tisamboron, live. Kirby, itunuturing na naging matagumpay ang isinasagawang Metro-wide earthquake drill dito sa Campo Aguinaldo kung saan nilahukan ng ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino. Kasama po dito po sa nasabing Metro-wide earthquake drill sina DILG Secretary Mar Rojas, DSWD Secretary Dinky Soliman, DOH Secretary Janet Garin, DOTC Secretary Jun Abaya, DND Secretary Volter Gasmin at AFP Chief Hernando Iriberi. Sa hudyat ng isang malakas na alarma saktong alas 10:30 kaninang umaga ay nag-duck, cover and hold positions ang mga cabinet secretaries na nasa loob ng tanggapan ng NDRRMC. Ani mo may totoong lindol talagang naganap kanina. Makalipas ang ilang sandali ay agad silang nagtungo sa Aguinaldo Grounds kung saan nakapwesto ang command center na tututok sa sitwasyon sa mga lugar na apektado ng lindol. Nakita din nating sumakay sa Air Force chopper sina Secretary Gasmin, Soliman at Garin para mag-aerial inspection habang si Secretary Rojas ang naiwan dito sa kampo para tutukan ang lagay ng iba't ibang LGUs at maging po ang lagay ng punong ehekutibo. At isa itong basic response sakaling dumating ang sakuna ay kung saan ay hindi dapat na lumala pa ang pinsala. Dapat din aniyang masundan ang drill na ito na kung saan para maging mapakita na handa po ang publiko. Sa kanilang pagbalik ay isang press briefing kagad ang kanilang ginawa. Ayon kay NDRRMC Chief Yusek Alexander Pama, isa sa nakikitang importansya ng Metro Shake Drill ay ang pagiging maagap kaysa magsisi sa bandang huli pag tumama na ang dabiguan. Siniguro naman ang DSWD ang agad nilang pagresponde sakaling dumating ang magnitude 7.2 na lindol na maaaring maapektuhan ang Kalakang Maynila, Central Luzon at maging po ang Southern Luzon. Tiniyak naman po ng Department of Health ang kanilang kahandaan sa mga pagbibigay ng gamot at mga ospital o kaya yung health teams na tutulong sa mga posibleng masusugatan o magkakasakit sakali pong tumama na ang lindol. Sa one-on-one interview kay Health Secretary Janet Garin, ang sa hanay ng sektor ng kalusugan ay sanay na yung kanilang mga teams na na-activate kapag may ganitong kalamidad. Subalit kailangan pa din talaga ang partisipasyon ng publiko, lalo na yung mga para malaman na rin o kaalaman kung saan sila lilikas o mag-evacuate. Panawagan po ng kalihim, dapat alamin ang priorities kung saan at sino o ano ang dapat ilikas. Kirby, tumagal ng isang oras ang nasabing shake drill at ilan po sa mga minonitor ng Office of the Civil Defense ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa NCR at gayon din po yung 4 na quadrant dito kung saan nga po yan yung dyan sa kinaroroonan ng ating kasamang si Sweden dyan po sa may VMMC sa Quezon City, maging po yung Intramuros Golf Course, LRT2 Depot at maging po sa Villamor Air Base Golf Course. Ito ihapyawan na rin natin nang tawagan naman natin po si LRTA spokesperson Attorney Hernando Cabrera. Sinabi po niya na hindi po naapektuhan ng LRT at pwera po lamang dun sa mga istasyon na talagang nakiisa din po yung mga mall owners dito po sa ginawa nga po Metro Shake Drill. Hangarin po ng pamahalaan ang maipabatid na huwag magpanik po ang ating mga kababayan sakaling tumama po ang isang sakuna. Yan ang pinakahuling mga report mula pa rin dito sa Campo Aguinaldo kasama sina Ricky Reyes, Erwin Navarro, Engineer Logie Villaflor, Benson Bintayen, Jamil Apop at Bradley Aguete. Julius Tisamboron, Telebisyon ng Bayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Julius.